Okay, pag-usapan natin ang support and resistance. Ito yung pinaka-basic, di ba? Yung pundasyon sa trading. Halos lahat tayo dito nagsimula. Pero, heto ang catch. Paano kung sabihin ko sa inyo na siguro mga 99% ng mga trader, mali pala ang paggamit nito? Alam nyo, sobrang importante nito. Parang imposible talagang maging successful na trader kung hindi mo to alam. Pero yung simpleng version, yung draw a line here, draw a line there, hindi pala yun sapat. At yan mismo, yan ang dahilan kung bakit ang dami-daming nalulugi. So, yun yung malaking tanong, di ba? Kung sobrang crucial pala nito, bakit parang karamihan ng mga traders talo pa pag ginagamit to? Well, yan ang sasagutin natin ngayon. Tingnan nyo to. Sa kaliwa, yan yung chart ng, sabihin na nating, typical na retail trader. Pamilyar, no? Pulo ng linya, ang gulo-gulo. Tapos, tingnan nyo yung sa kanan. Chart ng isang pro. Malinis, simple, ilan lang ang mahalagang zones. Grabe yung pagkakaiba, di ba? Dito pa lang, may ideya na ba kayo kung nasaan yung problema? Okay, so heto yung plano natin. Unang-una, bubuksan natin yung pinaka-common na bitag sa trading. Tapos, ipapakita ko kung bakit mali yung mga level na ginuguhit nyo at paano hanapin yung mga zones na talagang may kwenta. Sunod, yung art of trading the reaction, hindi yung level. Titingnan din natin yung isang secret weapon, yung psychological level strategy. At syempre, sa dulo, pagsasama-samahin natin lahat. Tara, simulan na natin. So let's start with the trap, yung pinaka-common na bitag sa lahat. Kasi, yung simple at predictable na paraan ng pag-trade ng SNR, yun pala mismo ang dahilan kung bakit delikado. Ang tawag dito, liquidity run or mas kilala bilang stop hunt. Ang nangyayari dito, yung mga malalaking players, mga bangko, mga hedge fund, sinasadya nilang itulak yung presyo lampas sa mga level na kitang-kita ng lahat. Bakit? Para matrigger yung mga stop loss natin, yung mga retail traders. Pag nahit yung mga stop loss, nagkakaroon sila ng liquidity para makapasok sa mas magandang presyo. So hindi to aksidente, isa itong calculated na galaw. So, paano ba to nangyayari? Step 1, papalapit yung presyo sa isang super obvious na level. Step 2, boom! Lalagpas yan. Lahat ng stop loss triggered. Panic! Tapos, step 3, biglang-bigla, babalik yung presyo sa original na direksyon. At yung mga retail traders, ayun, naiwan sa ere, talo. So, gets nyo na, yung punto dito, kapag ang strategy mo ay sobrang predictable, kapag pareho ka sa lahat, para ka na ring naglagay ng bullseye sa likod mo, nadiging pagkain ka lang para sa mga pating sa market. Okay, nakakatakot no? Pero ngayon na alam na natin yung bitag, ang tanong, paano tayo iiwas? Dito na tayo papasok sa solusyon. At nagsisimula yan sa pag-amin na malamang mali yung paraan natin ng pagguhit ng mga linya. Kailangan nating mag-shift mula sa mga linya papunta sa tinatawag na high probability zones. Eto, pakitandaan, ito yung number 1 mental shift na kailangan nating gawin. Itigil na ang pag-iisip in terms of lines. Ang presyo hindi yan rumerespeto ng isang manipis na linya. Ang rinerespeto niyan ay isang zone, isang area kung saan nagkukumpulan yung mga buy and sell orders. Sige, paano natin mahahanap yung mga malalakas na zone na to? Meron tayong checklist. Okay, number 1, tignan mo kung ilang beses na ba ni-reject ng presyo yung area na yan. The more the better. Number 2, gaano ka-aggressive yung reaction? Gusto natin yung parang biglang tumalbog yung malakas. Number 3, nagkaroon na ba ng role reversal? Halimbawa, yung dating support, naging resistance ba? That's a very strong sign. At yung pang-apat, at ito yung pinaka-importante para sa akin, obvious ba siya? Kitang-kita ba? May simpleng rule dyan eh. Kung kailangan mo pang dulingin yung mata mo para lang makita yung level, wag na. Hindi yan totoo. Yung mga best levels, yung mga tunay na level, hindi mo kailangan hanapin. Sila yung kusang lilitaw sa chart mo. Alright, so let's say, nahanap mo na yung isang solid high probability zone. Akala mo tapos na? Hindi pa. Kalahati pa lang yan ng laban. Ito na yung part na. Ito yung game changer. Ang totoong sikreto ng mga pro ay hindi sa pagguhit, kundi sa paghintay. Ito na. Kung may isang bagay lang kayong tatandaan sa buong usapan natin ngayon, sana ito yun. Ito yung naghihiwalay sa mga kumikita at sa mga nalulugi. Uulitin ko, huwag mong i-trade ang level. I-trade mo ang reaksyon sa level. Anong ibig sabihin yan?
Simple lang, imbes na mag-set ka ng blind limit order dyan sa level, maghintay ka. Maghintay ka ng confirmation. Hayaan mo yung presyo mismo ang magsabi sa'yo na, okay, dito na ako tatalbog. Anong mga signs na yan? Pwede, isang malakas na reversal candle tulad ng engulfing. Pwedeng biglang pag-spike ng volume. O di kaya, isang moving average crossover. Kailangan mo ng ebidensya. Basically, itigil mo yung panghuhula. Isipin mo na lang na para kang naglalaro ng poker. Hihintayin mo munang ipakita ng market yung mga baraha niya bago ka tumaya. Huwag kang mag-predict, mag-react ka. Patience is key. Okay, ready na ba kayo for something more advanced? Kasi may isa pang layer dito. Isang uri ng support and resistance na hindi mo kailangang iguhit sa chart. Bakit? Kasi naka-embed na sila sa mismong presyo. Ito yung tinatawag na psychological levels. At ito yung mga paboritong palaruan ng mga institutions. Unahin natin yung pinakamalakas, yung mga whole numbers. Anything na nagtatapos sa 3 zero. Tulad ng 1,000,000, 0,0,0. Tapos meron tayong quarter points. Yung mga presyong nagtatapos sa 0.250. Sumunod, yung half point, yung 0.500. Sobrang importante nito, madalas dito nagtitake profit yung mga big players. At syempre yung 3/4 point, yung 0.750. At pag tiningnan nyo sa chart, for example, sa USD/GPY, makikita nyo, wow! Ang mga whole numbers tulad ng 139.000 parang pader. Tapos may mga minor levels sa 0.250 at 0.750. At yung 0.500, yan yung malaking profit-taking area. Ang galing, di ba? Kahit walang guhit, para silang mga invisible na magnet para sa presyo. Dito naglalaro ang malalaking pera. Okay, so i-recap natin. Let's put it all together. Ito yung mga key mindset shifts na kailangan mong i-adopt para makapag-trade ka ng SNR na parang isang tunay na professional. So, eto na yung bago mong playbook. Number 1, kalimutan na ang mga manipis na linya. Mag-isip ka na in terms of broad zones. Number 2, itigil na ang panguhula. Mag-antay ka ng kumpirmasyon, ng ebidensya bago ka pumasok. At number 3, yung pinaka-importante. Imbis na ikaw yung laging nabibiktima, intindihin mo kung paano gumagana yung pangangaso para ikaw na yung kasabay ng mga mangangaso, hindi yung hinahabol. At para matapos, iiwan ko kayo ng isang tanong. Isang tanong na sana pag-isipan nyo ng mabuti. Ang ginagawa mo ba ay pagtitrade gamit ang isang matibay na estratehiya o naglalaro ka lang ba ng connect the dots sa chart mo? Pag-isipan mo.